Brother Jess. Isa pong pinagpalang linggo ng gabi sa bawat isa. Amen. Good evening po sa bawat isa. Amen. Sino po excited sa word ng Lord? Amen. Praise the Lord. Sino po ang pinagpala? Sumigaw po ng praise the Lord. Amen. Tayo po i-bless kahit pong maraming pagsubok. Amen. Yung mga may pagsubok dyan. Kahit marami pong pagsubok, ang Lord po ang ating kalakasan. Amen. Napakabilis po ng panahon. Oktubre na po. Ilang tulog na lang ho dyan. Pasko na naman. Merry Christmas po. So, kagaya po ng nasabi ng ating MC kanina, Pastor's Appreciation Day po ngayon, ba't ang tunay na pastor na dapat po nating appreciate talaga walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Siya lang po talaga ang pastol po natin, mga servant lang po kami. Sabi nga po ng Psalm 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kapag si Jesus po ang nasusunod sa ating buhay, hindi po tayo magkukulang. Amen, huba? So, on behalf of Calvary Pastors, maraming salamat po sa lahat po ng inyong mga love, prayers, and support. Higit po sa lahat ng sinabi ko, yung pong prayers ang kailangan po talaga namin araw-araw. Amen. So last September po ay napag-usapan po natin about overcoming evil in the last days, no? And because we believe we are living in the last days, and we need to overcome ang mga masasama po at hindi po tayo dapat patangay, na dapat po tayo magkaroon ng kalakasan. Since sa pag-aaralan po natin ito, ano ba ang dapat po natin gawin ho ngayon? Kaya nga po ang ating pong buong tema sa October is distinct characteristics of a believer. No, tingnan muna po natin, ano ba ang characteristics? Ang characteristics, ang sabi po ng Biology Online, a characteristic is a distinguishing quality, trait, or feature of an individual, thing, disorder, etc. It is often distinctive mark, feature, attribute, or property of an individual or thing. Ang sabi naman po ng LinkedIn.com, a personal characteristic is defined as a special quality. Ang sabi po dyan, or trait that makes a person different from others. So, kakaiba po. Ang mga synonyms po nito, attribute, feature, quality, trait, aspect, facet, manner, distinction. Ang Tagalog po niyan para mas maunahan po natin kung anong characteristic is katangian, ugali o kaugalian. Ngayon naman po, distinct characteristics po ang kailangan po natin. So what does it mean kapag sinabi po natin distinct? Distinct, ang definition po ng dictionary is recognizably different in nature from something else or something else of a similar type. It indicates that something is distinguished by the mind or eye as being apart or different from others. Kaya po distinct, ito po'y nakikita na ikaw ay kakaiba. Napapansin po yan, nakikita po sa mata. Ang mga synonyms po yan is clear, definite, recognizable, evident, different, separate, and unique. At ang Tagalog po niyan is malinaw, maliwanag, tangi, natatangi, kakaiba, namumukod o namumukod tangi, naiiba, hindi katulad, hindi kauri, iba. So, ang pinakatema po natin is namumukod tanging kaugalian o ugali o pagkatao ng isang mananampalataya. At sa atin pong pag-aaral, makita po natin na tayo nasa last days na. Dito po sa 2 Peter 3:9-12, na binanggit po ni Pedro, kung ano ang dapat po natin gawin ngayong tayo ay nasa last days na. Take note, ito pong verse pong ito, it was written almost 2,000 years ago. Recognize ni Peter na that they were living in the last days. How much more today? Sabi po dyan, 2 Peter 3:9-12, sabi po dyan, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. The day will bring about the destruction of heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Let's pray. Heavenly Father, salamat po, Panginoon,
sa buong maghapon na muli pinagpala niyo po kami, binigyan ng kalakasan, Lord, at even sa divine protection, Panginoon. And tonight we ask you, Father, in the name of Jesus, to bless each and every individual na nandito po ngayon, Panginoon. Lord, help us to understand your word, O God, that we may receive the full revelation and the full blessings from your word. And as I declare your word, O God, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo, Papoy Lord. ang context po nito, kaya sabi po ni Peter sa verse 9, pakilipat po sa verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise. Ano pong promise po dito? Yung pong darating na siya. Kasi sabi po, kung titingnan po yung unang sulat po dyan, yung mga previous verses, nasaan na, sabi po ng mga tao, yung pagdating ng Diyos, ng Panginoon, nangamatay na ang ating mga ninuno, hanggang yan wala. Minamak po nila ang second coming ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Peter, ang Panginoon kanya hindi siya mabagal o hindi po siya parang nakakakalimot na sa pagtupad ng kanyang pangako na kung paano natin naintindihan parang napakabagal. Pero sabi po dyan, instead, He is patient with you, nagbabata po ang Panginoon, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. This proves, ito pong verse nito, na ang gusto po ng Diyos na lahat ng tao ay hindi mag-perish. What does it mean na hindi mag-perish ang tao? Hindi po siya mapahamak, hindi po siya mapunta ng impyerno. Ang nais po ng Diyos ay hindi mapunta ang lahat ng tao sa impyerno. Kung ganun, Pastor, bakit gumawa siya ng impyerno? Ang impyerno po, kung babasahin niyo po sa salita ng Diyos, ginawa po ng Diyos yan sa mga rebelding anghel po niya, kasama si Satanas. Subalit, ang tao ay binigyan din po ng choice whether siya ay magsusurrender o maglilingkod sa Diyos, susunod sa Diyos, siya po ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pero meron din choice ang tao na tumanggi sa Diyos, subalit walang magagawa ang Diyos sa iyo kundi pupunta ng impyerno. Dahil bawal po ang hindi nagpapasakop sa langit. Kagaya po ng mga anghel, nakita nila kung gaano na nakadakila ang Diyos, nakita po nila ang glory ng Panginoon. It doesn't require them any faith dahil nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon and na-witness po nila ang kanyang creation. And yet, choice po nila na magrebelde sa Diyos. Sila po wala na talagang pag-asa, pero tayo po, meron po. Kaya nga po, bakit maraming nagtatanong kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Dahil nais ng Diyos, ng bawat isa po sa atin, ay talikdan ang kasalanan. Repentance means metanoia, change of mind. Magbago ng kaisipan po natin na tayo dapat hindi po makamundo ang kaisipan po natin, hindi makamundo ang ating buhay, talikdan po natin ang kasalanan at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nang sa ganon ay tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po ang sinasabi po ni Peter. That's verse 10. Sabi niya, but the day of the Lord will come like a thief, the heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Ibig sabihin po nito, gugunawin po ng Diyos ang mundo. Gugunawin po niya sa mga huling araw. No? And then verse 11, since everything will be destroyed in this way, ang lahat ay magugunaw ng ganitong sabi po, what kind of people ought you to be? Anong klaseng tao, anong klaseng pamumuhay dapat meron po tayo? Ang sabi po ni Peter, you ought to live holy and godly lives. Marami po sa mga churches ngayon, nakakalungkot po, marami po yung allergic po sa word na holy dahil imposible daw po. Sa atin po talagang imposible. Maging righteous, imposible. Maligtas, imposible. Pero with God, all things are possible. Pwede po, kaya tayo naging banal, kaya po tayo naging matuwid dahil po sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po, kung tayo po iniisip po ng ilan na maliligtas lang tayo, kung perfect na tayo, hindi tayo nagkakasala, wala pong maliligtas doon sa ganun. Lahat po tayo, maging kaming mga pastor, nagkakamali pa rin po. Nakakatiyak lang po tayo sa ating kaligtasan dahil yung kabanalan at yung righteousness imputed po sa atin. Si Kristo ay naging kasalanan at sumpa sa krus upang siya na naging sumpa at naging kasalanan
ay maibigay po sa atin ang kanyang katuwiran, ang kanyang righteousness at ang kanyang kabanalan at tayo ay tayo ay pagpalain. Amen. I hope na intindihan po natin ang salvation, because salvation is not by works. Our good works, it's just the result of salvation. Kasi po, for many years na nandito po ako sa church na ito, since 1985 nandito na po ako. I've learned na kahit po matagal na sa church, at sa mga tinuturuan ko po na kung minsan 20 years na po sila sa church, pag tinanong mo paano sila ligtas, sasabihin nila sa mabuting gawa. Which is nakakalungkot po. I hope nakikinig po tayo ng mabuti at nagbabasa tayo ng mabuti ng salita ng Diyos, that we are only saved by the grace of God. Amen. Kung hintayin mo maging perfect ka, hindi ka magiging perfect, kapatid. Perfect lang ang righteousness at holiness mo dahil si Jesus tinanggap mo sa sarili mo. But it doesn't mean na mananatili kang nagkakasala pa rin. Ang sabi po ni Paul, we are being changed from glory to glory. We are being conformed to the likeness of God's Son. Kung noon ang ugali mo ganyan, ngayon dapat iba na po ang ugali mo. Kung malala ang ugali mo last year, dapat po ngayon mas matino ka. Sa mga susunod na araw, susunod na taon, kung di pa darating ang Panginoon, dapat mas tumitino ka. Salamat po sa ilang amen. Ngayon, kung evaluate niyo po ang sarili niyo, kung hindi kayo po tumitino, something is terribly wrong. You are going to hell. Kasi po yung grace na tinanggap po natin, si Jesus, yung Holy Spirit na nasa atin po, imposibleng hindi ka mabago kung ikaw talaga ay nag-surrender sa Kanya. Imposible po. Lahat po ng nakakaunawa nung magsabing amen. Pero napag-aralan ko po itong topic po natin ito, paano ba maging holy. Napakarami po. Yung mga distinct characteristics in the Bible, napakarami po. But one thing is talaga pong very distinct na explicitly sinabi po ni Paul kung ano po dapat ang nakikita po sa atin. Walang iba po kundi po yung bunga ng Espiritu Santo, the fruit of the Holy Spirit. Ito po ang sabi po dito po sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So ito po yung mga distinct characteristics po natin na dapat nakikita po sa atin. Nakita dapat yung love, joy, peace. So sa buong month po ng October, ito po pag-aaralan po natin. Kung di pa darating ang Lord, tatapusin po natin to. At pinagsama-sama po natin ang 9 po yan. Now take note, hindi po 9 ang fruit ng Holy Spirit. Kaya nga po singular siya. Para po siyang wrong grammar, no? Kasi 9, pero the fruit of the Spirit is, hindi siya R. Wala pong S yung fruit. Iisang bunga, pero merong siyam na qualities. Merong siyam na elements, merong siyam na characteristics. Ano po yung 9 characteristics po ng bunga ng Banal na Espiritu? Nasa loob po ng isang bungang ito, nandito po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dapat po, hindi po kapag ikaw ay merong love, ang ibig sabihin po niyan, dapat meron ka ring joy and peace hanggang self-control. It is impossible na sabi mo lang ako, meron akong love, pero wala akong patience. No, kailangan mo lang mag-yield sa Holy Spirit. Lahat po ng yan, nandyan. Lahat tayo merong ganyan. Nung tinanggap mo si Kristo, ibinigay din po yung Espiritu Santo sa atin. Na ang dala po ng Banal na Espiritu po sa atin ay yung bunga ng Banal na Espiritu. Na ang nilalaman po dito is love, joy, peace, patience. So, ang unang topic po natin ngayon is about love. Pagkasasamahin po natin yung joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control para po sa 5 Sundays po natin this October. But tonight, ang pag-uusapan po natin, our first topic is believers, God kind of love. So, hindi basta po love lang po, no? So, mag-start na po kasi tayo, meron pa po tayong start na po ko dito sa pinaka-topic, so much for the intro. May second part pa po tayo since Pastor's Appreciation Night po ngayon. Now, ang first po natin is believers, God kind of love. At ang first point po natin, believers, God kind of love is distinct because true love is found in God alone. Alam niyo po, one of the most abused words
in the whole world isa na dyan po ang love. Ang dami pong definition po ng love sa mundo. Nung bata pa po ako, since nung elementary po ako, ang pinakasikat na definition ng love, ano po yon? Love is blind. Very good. Parang kagabi po, nasagot din po nila yung ano yun. Love is blind. O yung pong lumang kanta, love is many splendid thing. Marami po ngayon at nobody, alam niyo po, nobody can define love. No one and nothing can define love except the Bible, except God alone. Because God is love. Excuse po. Karano naman, Jesus' name. Now, papatunayan po natin yan sa word ng Lord sa 1 John 4, 7, 10. Ang sabi dyan, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Dito pa lang ho, malinaw na po ito. Love comes from God. Ang love po ngayon, uso na po yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabi po nila, love po yan. That is not love, that is lust. That is lust po. At meron na rin po, nagpakasal sa crocodile, sa aso. Alam niyo po, i-search niyo po sa YouTube, meron na rin po nagpakasal sa Eiffel Tower, sa Manika. Yung iba po nagpakasal sa cellphone dahil lagi daw niya kasama. Yung isang babae po nagpakasal sa pick-up truck dahil daw po, ewan ko po, no? Ganyan na po kasama ang panahon po natin ngayon. Sa part po ng Europe, early 2000 pa, no, kasi po nagkaroon na ng YouTube 2004, 2005 po ata kung nagkakamali, napanood ko na yung pong nagpapalitan po sa isang village, sa isang parang subdivision, ang mag-asawa ng asawa. Yung exchange tayo sa ganitong date ng asawa. Payag naman yung ilan. Ganyan po kasama po ngayon. They call it love. That is not love. And the part po ng Europe din po, napanood ko rin po ito, meron pong isang TV show na meron po silang box. At sa live show pong yon, baka ba din nakikita po, pwedeng mag-make love or mag-sex po yung dalawa po doon. Whether lalaki sa lalaki, babae sa babae, or kahit sino. Tapos, hintayin po nila, interviewin. Ganyan po kasama po ang mundo ngayon. And they called it love. That is not love, that is lust, no? Kagabi, hindi ko po sinabi, pero para may intindihan, ano ba yung lust? L-U-S-T, libog, para po maunawaan po ninyo. Yun lamang po yun. Hindi po yun pag-ibig. Libog lang po ng tao. Amen? Yung may asawa ka na, tapos parang na-in love ka, hindi love yun. Libog po yun. Bakit? Kung mahal mo ba yung taong yun, nakita mo lang kasi siya, sexy. Pero kung bulag ka, may in love ka kaya? Wala pong bulag na, ay, na first love ako sa'yo. Love at first sight. Wala pong bulag na ganyan. At kailangan po natin maunawaan to na ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig po is pure and holy because love comes from God. Everyone who loves, sabi po dyan, has been born of God. Kung ang simang umiibig, the God kind of love, siya ay born again. Another term for born again po is born of God and born from above. Kung basa niyo po lahat yan sa New Testament, no? And then sabi dyan, and knows God. So kung wala ka palang God kind of love, hindi mo kakilala ang Diyos. So ang mga taong ito, na last lang, libog lang po ang ano po nila, wala silang God kind of love. And then sabi yan, whoever does not love, does not know God. Kung wala kang God kind of love, hindi mo talaga kilala ang Diyos because God is love. Amen. Huwag niyo pong baliktarin na love is God. Iba na po yung definition. Love is not God, but God is love. Ang ibig, sa Tagalog po, ang Diyos ay pag-ibig, pero yung pag-ibig, hindi po siya Diyos. Baka i-worship niyo po yung pag-ibig. Amen. Naunawaan po natin yun. Maliwanag po ba yun? Sa verse 9, sabi, this is how God showed His love among us. Ang pag-ibig po ay pinapakita siya. No? Yung pong sabihin nyo, hindi, mahal ko naman siya, kaya hindi ko pinapakita. Hindi po. Kung mahal nyo ng isang tao, pakita nyo. Amen. Mga mag-asawa,
Nakikita po dito, marami po mag-asawa. No? Nung nandiligaw ka, napaka-sweet mo. No, kung wala pang sasakyan nun, pinapauna mo siya sa sasakyan, inaalalayan mo. Ngayon, naglalakad kayo sa daan. Lagwa mo, nakakabagal. Tama, nakasakyan na kayong sasakyan niya. Kini ka, o yan, di ka lukluk na, kaya naka mo, ano pang mayan. Ang tore pamasaya, ang pakanita eh. No, pero dapat po pinapakita po natin, kung mahal po natin ang tao, dapat ipakita mo yung matinong pag-ibig. Amen? God kind of love. Kaya ang sabi po dyan, paano pinakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig? He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. John 3:16, for God so loved the world. Tanggalin niyo po yung so, mababaw na po yung love. Kaya linagay po yung napaka-big word po yung so dito, for God so loved the world. Napakadakila, napakalaki po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na hindi po niya pinambayad ang isang bundok na ginto, ang isang bundok na diamond, dito po sa mundong ito, hindi po niya pinambayad ang sino mga anghel po sa langit, ang pinambayad po niya yung pong pinakamahal po niya. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ganito tayo kamahal. Ibig sabihin po, kapag mahal, ang tunay na pag-ibig, ibinibigay po yung pinaka-best. Salamat po sa amen nyo. Amen. Yung tunay na pag-ibig yan. Halimbawa po sa asawa, na mag-asawa, nung boyfriend pa lang, binibigay na yung maganda, di ba? Yung pinaka-best. Ngayon, kayo yung may boyfriend at saka girlfriend, and you know, tatas din gamat yun. Potanging boyfriend o girlfriend mo, pagtipiranan na kayo, kawan niya, bunayan, dumanop ka, Ken. Nung yan, pa mo makanya ugali, ang kuripot na, ay 100%, mas kuripot siya po may asawa kayo. Dumanop ka kayo, sabihan ko kaya ko. Kasi ang true love, binibigay yung pinaka-best. Hindi ko big sabihin po ng maglustay ng maglustay. Ibibigay mo yung pinaka-best. Hindi ko big sabihin din na mag-utang ka. Kung yung best mo lang ay nasa within 100 pesos lang, hindi doon lang ang best mo. At least binigay mo yung best mo. Amen. Eh ang Diyos po, napakayaman niya, pero hindi pa yun ang best niya. Ang pinaka-best niya, yung kanyang bugtong na anak. Binigay po niya. Amen. And then, ito po ang love, ang sabi po niya, and this is love, not that we love God. Ang love po talaga, hindi po yung dahil ikaw ay umiibig sa Diyos. Because you can never love God kung hindi mo tinanggap ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po dyan, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for us. Sa ibang verses pa po, tingin po tayo, no? Dito po sa 1 John 4:15-16, did you know ang sinasabi po dito na wala talaga sa iyo ang pag-ibig if hindi mo ina-acknowledge si Jesus, siya ang tagapagligtas. You need to acknowledge, so dapat kilalanin mo, tanggapin mo, na si Kristo, siya lang ang tanging tagapagligtas. Sabi po dyan sa 1 John 4:15-16, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Inulit din naman po ito, no? God is love. Whoever lives in love, lives in God and God in them. Pero yung pinakauna sabi po niya, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them. If God is living in us, yung pag-ibig po niya ay nasa atin, paano po mangyayari yon? Kung tatanggapin mo lang si Kristo na siya lang ang tanging tagapagligtas. And I tell you, wala pong ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Huwag niyong paniwalaan si Oprah. Nung minsan po napanood ko na yan si Oprah na sabi po niya, no, na lumaki pong Kristiyano yun, Baptist po yan. Pero maging palasubas siya yan. Dahil po, sabi niya, naniniwala siya sa spirit world, sa heaven and earth, sa heaven and hell. Pero ang heaven, marami daw po siyang daan. Pwede ka dumaan kay Buddha, kay Allah, kay Confucius, kung kani-kanino daw mga Diyos. Hindi po totoo yun. Isa lang ang daan. Dahil isa lang ang may-ari ng langit. Ang pangalan niya is Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. No one can come to heaven except through me, sabi po niya. Hindi po isi-share ng Diyos ang kanyang glory kung kani-kaninong Diyos-Diyosan na hindi talaga Diyos. Amen.
Dapat maliwanag po sa atin to, wala na, pota magatin ko pa Calvary, magatin ko pa king Apo. Kaya ba tingalwa, magatin lang pa king Iglesia ni Cristo. Kasi meron akong naging estudyante talagang ganyan. Kasi isa sa mga tanong ko sa kanila noon, papaano mo alam na ikaw nga ay ligtas? Papaano mo masisiguro na ikaw nga ay ligtas? Ang sabi ko po. Alam niyo po, yung isa sabi niya, Pastor ako para masigurado kong ligtas ako, nag-a-attend po ako dito tuwing linggo. Pero pag Biyernes, may pila po ako doon kanya. Eh di, mendagol na ako mata. Kaya ba't, pa po may kay ka rin. Pag Thursday po, sinasamahan ko po yung kaibigan ko sa Iglesia ni Cristo. Yan. Lalo kung may ragul mata. Sabi ko kaya, kapatad, emuhan, tindyan yung panyabyan, hindi ka talaga ligtas ka. Kung ligtas ka at alam mo si Kristo lang ang tagapagligtas, mananatili ka na lang sa Kanya. I'm not saying ang Calvary ang kaligtasan. Kung meron pong malapit na church, si Jesus po ang sentro at mag-grow kayo doon, go ahead, pwede po kayong lumipat ng church. Hindi po kami nagmamay-ari ng tao. Kung may mga malapit na church sa mga lugar po ninyo at si Kristo lang ang tinataas po doon at nag-grow po kayo, go ahead. Pero kung hindi po, dito na lang po kayo. No? Hindi po kayo, wala po kayong church, dito na lang po kayo. Dahil dito po, as much as sa kakayanan na binibigay po ng Diyos sa amin, nais po namin i-preach po lahat. At walang kinikilingan. Mamaya po, pakikita ko sa inyo yun na meron na minsan po, nung piniprepare ko po ito, parang isasabihin ko ba itong verse na ito o hindi doon. Mas magaan na tayong nandito sa ganitong book. But anyway, ito po yung love. Kaya nga po, ang God kind of love ay galing lang po sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig, ang banal na pag-ibig ay galing lang po sa Diyos. Amen. So, wala pong there is no person who truly lives in God na hindi po in-acknowledge si Jesus. Kasi meron pong mga ilan na ako, basta gusto ko lang ang Diyos. Hindi ako naniniwala kay Jesus, basta sa Diyos ako. Pwede ba ho yan? Hindi pwede po yan. Hindi po pwede po yan na sa Diyos ka lang. May mga ganyan po eh. Sa Diyos lang po. Alam niyo po, the most hated name in the whole world, walang iba kundi ang name of Jesus. Bakit po? Bakit yung iba hindi galit kay Batman, kay Superman? Hindi galit kay Allah. Hindi galit kay Santa Claus. Pero galit kay Jesus. Sa ibang bansa katulad ng Amerika at saka sa parte ng Europa, bawal po ang mag-pray sa public. Pero ang mga Muslim, pwede. Sa mga Kristiyano, hindi pwede. Bakit? Kasi alam ng dyablo na ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na pangalan na pwede magligtas po sa atin, walang ibang pangalan, Acts 4:12, kundi ang pangalan ni Jesus lang. Kaya huwag na tayong magtaka bakit yung pinag-aralan po natin last week, kaya tayo po yung nape-persecute. No? Ayan po Acts 4:12. Hindi mo matatagpuan ng salvation sa ibang pangalan, kundi sa pangalan lang ni Jesus. Wala na pong iba. So we need, if you don't acknowledge Jesus as your Lord and Savior, wala din sa iyo ang Ama. Saan po natin makikita yan? 1 John 2:22-23. Who is the liar? Sino ba ang sinungaling? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Sino ang sinungaling po? Yung pong hindi sila naniniwala na si Kristo, na si Jesus ang Kristo. Ano ba ibig sabihin ng Christ o Kristo? Messiah. Ano ba ibig sabihin ng Messiah? Tagapagligtas, Savior. Kung hindi naniniwala ang isang tao na si Kristo ang tagapagligtas, sinungaling daw po siya, sabi po ng Bible. And then ang sabi po dyan, such a person is the Antichrist. Dahil hindi naniniwala kay Kristo. Maaring sabihin nyo, yung maka-Diyos naman, sabi niya, puro Diyos, puro Diyos. Pero sinong Diyos? Ang dami pong Diyos dito sa mundong ito na kinikilala. Kaya dapat yung Diyos may pangalan. Yung Panginoon may pangalan. Ang pangalan po ng ating sinasamba dito, walang iba kundi Jesus. Magtaka na po kayo kapag isang mangangaral, puro Diyos lang siya at hindi niya binabanggit ang pangalan Jesus. And then ang sabi po dyan, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Kung dinideny mo, hindi mo pinapaniwalaan si Kristo, wala din sa iyo ang Ama. Dapat po maliwanag po yan sa bawat isa po sa atin, maging sa mga nakakausap niyo po. Hindi pwedeng makamtan mo ang Diyos kung wala si Kristo. No one can come to the Father, ang sabi po niya, except through me. So no one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Ang sino mang kinikilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa Kanya rin ang Ama. So if Jesus is not your Lord and Savior, ang sabi po dyan,
you will not have the God kind of love. Lahat po na nakaunawa sa first point, magsabing amen. Number 2, believers, God kind of love is distinct because true love is loving our neighbor. Sino ba ang neighbor po natin? Yung kapitbahay nyo lang? Yung pangalawang bahay, hindi nyo na neighbor? Lahat po ng kapwa po natin, neighbor po natin. Pero did you know, meron tayong first neighbor. Sino po ang first neighbor po natin? Yung family po natin. Lagi mong kasama yan. So, lagi mong katabi. Lagi natin kasama ang family po natin. Sabi po sa 1 John 4:11-12, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Kung tayo daw po ay kung sabi mo, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang kapwa mo, hindi talaga pag-ibig yan. Because love is only made complete if we love one another. Amen. Kaya nga po sabi, yung ano po yung second great commandment, yung greatest commandment is love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And the second one is love your neighbor as yourself. Alam niyo po, ibig sabihin po ng love your neighbor as yourself, kung kukunin po natin in the literal meaning po niya, at kung paano mong mahal ang sarili mo, ganoon mo rin dapat mahalin ang kapwa mo. Ano po ibig sabihin po nun? Kung binili mo ng bagong sapatos ang sarili mo, dapat ganun din po sa kapwa mo. Bagong sapatos din. Di mo ba ang hirap? No, hindi po natin magagawa talaga yan sa lahat ng neighbor, pero yung first neighbor mo, yung family mo. Tayo po, yung mga lalaki po, no, kung hanggang ngayon mas mahal nyo, o kahit babae po, kung hanggang ngayon mas mahal nyo, yung barkada ninyo, yung pagkain na lang sa pamilya, pang tuition na lang yung anak, baon na lang niya, pang iinom mo pa sa barkada mo, lamaran ka. Lamaran kayo nakabibay. Popotang may kasakit ka, pag nagkasakit ka, nakaratay ka, nakandusay ka sa kama at nakadiaper ka na lang, palagay mo, babantayan ka at papalitan ka ng diaper, hugasan ka ng buldit ng mga barkada mo, na ikaw na lamaran na, inuuna mo yung inom sa barkada mo, para sabihin na ikaw ay galante at marunong makisama. Sasamahan ka ba yan sa langit? Hindi, sasamahan kayo sa impyerno. Tahimik po na. Kung mahal mo ang pamilya mo, hindi mo yan sasaktan. Wala ka ng pakialam, kahit magalit yung kaibigan mo, unahin mo lang ang pamilya mo. Dahil kapag ikaw ay nakahandusay na sa, tawag po dito sa karamdaman, walang ibang magbabantay, ang pamilya mo, ang asawa mo na inaaway mo, pinagsusungitan mo, mang-uutang pa yan, na kahit balasubas ka para mabuhay ka lang. Pero yung barkada, hindi ka gagawin yan. Dadalawin ka lang siguro minsan sa hospital. Ang next na dalaw na lang yan, paglibing mo na. Masyado niyong kumisan. Meron pang iba na, alam niyo, may mga kinakounsel po ako noon, no, matagal na po ito. Sabi niya, Pastor, kasi mas mahal ko po itong best friend ko, kasi bago ko pa nakilala yung asawa ko, nandiyan yung best friend ko. Dapat pala pinakasalan mo yung best friend mo, balasubas ka. Akula ko na lang sabihan ko sa kanya, balasubas siya. Alam niyo po, no, kahit po sa magulang po natin, tayo po mga magulang, ako, mga dalaga na rin po aking mga anak, wag po tayong magtampo kung mas mahal ng asawa, ng anak nyo yung asawa niya. Yun po talaga dapat. May mga ganyan naman. Hindi po. Di ba may mga na pinopost pa sa Facebook? Ang magulang, ang asawa, mapapalitan mo pa yan. Sabi po. Makakasyakitan eh. Pero yung magulang, isa lang yan, di mo na mapapalitan. Sa buong bakit nakakasyak? Sa buong mundo. Kung kayo ay nagpakasal, no? Ngayon po kasi yung love, kahit di na daw kayo ikasal, basta magmahalan kayo, no? That is demonic. Kung di pa, ako balo kung nino pong ikasal kayo, kung meron pang hindi po kasal sa inyo dyan, kailangan magpakasal po kayo para yung full blessing matanggap po ninyo. Huwag niyo sabihin papel lang yan. Yung pera, papel din yan. Natayo, kada ako niya ang papilya yan. Yung titulo ng bahay, papel din yan. Yung diploma, papel lang din yan. Pero binibigyan ng halaga.
Hindi naman yung papel kasi, yung nakasulat sa papel. Amen. So kung hindi, pa kung hindi kasal dyan, ano kayo. Now, going back po, no, dito po sa ating loving your neighbor, yung mag-asawa, ba't di sa akin mag-asawa, eh? Mas marakal ko ata sabihin mag-asawa kayo, po lang, kailangan po siguro magkaayos. Alam niyo po, wala na pong iba pong balikan ko muna pala yung inaano ko, kasi, yung pong isang nagpapaano, sabi niya, yung asawa, mapapalitan daw. Sa buong mundo po, isa lang ang sinumpaan mo kung nagpakasal ka, na hindi na kayo, maghiwalay lang kayo sa kamatayan lang. Hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo. Pero I'm not saying wag nating mahalin. Ino-honor pa rin ang ating mga parents kahit nag-asawa na po tayo. Lahat na may asawa magsabing amen. Because if we honor your parents, kahit mag-asawa ka na, be blessed ka ng Lord with long life. Hindi lang long life, long abundant life. Ang nakakalungkot ngayon, parang na tayong mga Amerikano, potamatwane ang imamu, dinadala na po sa bahay pag-ibig. Alam po namin yan kasi po, may ministry po tayo dyan. Umiiyak po yung mga kung minsan po, dati pong mayaman, dahil binigay na yung kayamanan, walang gustong mag-alaga sa matanda, binibigay po sa bahay pag-ibig. Nagbabayad na lang po sila doon. Kapag ino-honor mo ang iyong magulang, lumahaba ang buhay mo, minamahal po natin ang ating nanay at tatay, pero kung meron kang asawa, dapat po pangalawa siya sa Diyos. Hindi rin po ang anak. Dahil nung kinasal kayo, hindi kayo kinasal para sa anak. Kung nagkaanak ka man, or meron ka ng here comes the bride 3 months inside. No? Ang talagang dahilan ay nagmamahalan kayo. At kamatayan lang ang pwedeng magpahiwalay. Yun po ang tunay na pag-ibig. Amen. Sa mag-asawa. Sobrata na kayo mag-asawa ang kahit po. Anyway po, so hindi totoo po yung, hindi, mas mahal ko nanay ko, bakit? May plano ka bang magpalit ng asawa? So hindi totoo yung sinumpa mo na kamatayan lang magpapahiwalay. Hindi pala kamatayan lang nagpapahiwalay, third party. Hindi po, marami pong mga kinakasal sa altar, mga sinungaling ngayon. Parang normal na lang po ang nagpapalit ng asawa. Mas marakal ko sabihin kayong asawa, in Jesus' name, Mikay Tam. Now, going back sa love po, the entire law is fulfilled by loving our neighbor as we love ourselves. Sabi po sa Galatians 5:14, for the entire law is fulfilled. Ano po yung law? Yung po sa Old Testament, the entire law. Ang law po, hindi lang po 10 commandments. There are 613 law of Moses na binigay po ng Diyos. Para maligtas ka, tuparin mo hindi ang 10 commandments, ang 613 lahat. Ngayon, matupad mo man yung 612, nagkamali ka ng isa, impyerno ka pa rin. Ganun po kahirap maligtas sa mga commandments. We are not saved by obeying the commandments, yet we are obeying the commandments of God, lalo na po ang 10 commandments, not for us to be saved, but to prove na tayo nga po ay ligtas. Amen. Obedience is the fruit. It is the result of our salvation. It is not the root of our salvation. Hindi yan ang ugat. The root of our salvation is grace. The grace of God alone. Amen. Now, the entire law, sabi po niya, natupad mo na siya if you love your neighbor as yourself. So, ang loving your neighbor, it means helping our neighbor. Ang sabi po sa Galatians 6:2, carry each other's burdens o magtulungan kayo, lalo na sa may mga pagsubok, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Hindi na po tayo under the law of Moses, tayo po ay under the law of Christ. What is that law? Love. Sabihin niyo po, love. At ang best help na pwede po natin, yung pinakamagandang tulong na pwede natin ibigay po sa tao, ay yung pong kaligtasan. Bring them to Jesus. Anong pong saysay nung ibigay mo lahat ng kayamanan mo sa kapwa mo, pero ni minsan hindi mo sinabi si Kristo. Wala pong saysay yun. Mamamatay pa rin yung tinulungan mo, pinag-aral mo, tinulungan mo sa hospital, mamamatay pa rin yun. Pag namatay siya na walang Kristo, impyerno pa rin siya. Tama po na tumulong po tayo sa ating mga material things na meron tayo, financial na meron tayo. Tama po na tumulong po tayo. Pero mali na po siya kapag hindi kalakip si Kristo.
dapat po nandun po si Kristo. Ang sabi po sa 1 Corinthians 19:21, though I am free and belong to no one, ang sabi po ni Paul, I have made myself a slave to everyone, no, to win as many as possible. Ang talagang main goal po ni Paul, na dapat main goal din po natin is to win souls. To win souls for Christ. Verse 20, sabi po niya, to the Jews I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. Now, ang mga Hudyo, especially during the time of, hanggang ngayon po pala, time of Paul, ay nabubuhay pa rin po under the law because they did not recognize and acknowledge Jesus 2,000 years ago na siya ang tagapagligtas. So they live under the law. Ang ginagawa po ni Paul, kung hindi sila kumakain ng ganito, at rinirespeto po niya. He live under the law. Pero hindi po siya nagkakasala. Alam niyo po, may mga katuruan po ngayon, dapat wag ka nang sa under the law na wala pong problema sa law actually. The law of God is good. Kaya lang, wag mong ibase ang kaligtasan mo dahil sumusunod ka o natutupad mo ang law. Pagmamalaki na po yun at that is self-righteousness. Kaya nga po, ang mga Hudyo po noon, they obeyed the law for them to be saved. It is not out of love. We obey the law under the grace of God because we love God. Ganun po ang kaibahan po niya. Bakit tayo sumusunod sa Diyos? Dahil mahal natin ang Diyos. Bakit po kayo nandito? Ano pong motibo po ninyo? Unang-una, dapat ang motibo po natin, bakit tayo nandito? Dahil mahal natin ang Diyos. Kung tinanggap mo ang Diyos, imposibleng hindi mo mamahalin ng pabalik ang Diyos. Amen. So sabi po niya, nag-a-adjust siya. Kung meron kang wini-win, halimbawa, iglesia siya ni Manalo, ay mamangantitad, dekahan mo naman mamangantitad. Bakit matisod? Hala na mag-amen. Kanya mana po mo nititad. Pastor, lalo na natin niyang putong puti. Hindi po kasalanan yung mag-live ka under the law just for the sake ng mga naniniwala pa sa law ay makuha mo. Ayan po si Paul. Pero ngayon para pong kasi noon po, lalo na po nung unang nagpiprinsip ako dito, may mga extreme grace po talaga. Sasabihin na, ay, piniprinsip Pastor Manny is under the law. Napanyabiyad ng under the law din ka. Panyabiyad ng under the law. Dating dyan yung Bible, karakadabalo Pero si Paul mismo, the apostle of grace, sa kanya lang po rin-reveal ang grace. Nabubuhay siya under the law. No, nag-a-adjust siya, he was so versatile, flexible, sa kanyang pamumuhay para lang mawin ang tao. Now, ang sabi po niya sa susunod, sa verse 21, to those not having the law, yung mga Gentiles, I became like not one having the law. Kung sila'y kumakain ng baboy, nakikikain din si Paul. Dahil hindi na rin siya under the law of Moses, walang problema. Though I am not free from God's law, but am under Christ's law. So hindi tayo under the law of Moses, under the law of Christ na ho tayo. And what is that law? Love. The law of Christ is love. Sabi yan, so as to win, not having the law. Now, yung iba po sa inyo, lalo na po yung nakikiinuman, huwag niyo sabihin sa akin na, Pastor, kaya ako nakikiinuman, umahawak ako ng red horse para ma-win ko sila. Ali, buri mo mong minom, lamaran. Itang kaya kang win, may kami ito kaya pamboti, kami luna ka. Alam niyo po noon, ng mga kabataan po dito, more than 12 years ago, meron po nagpapaalam na punta daw sila sa magpa-pray pa Munta lang sa computer shop na mga naglalaro ng Dota para mawin daw nila naglalaro ng Dota. Paano mo nga win dito maglaro ng Dota, maka-headset la, tapos concentrate doon. Sabi mo sa mga yan, ako doon sa kausap ko, lamaran sila, wala silang mawiwin doon. Gusto lang nilang din maglaro. Kung magwiwin ka, marami pong paraan, marami hong mga pagkakataon. Hindi sa mga pagkakataon, kabang miminum la, share ang kopaya mo. Baka naman share ang din, bangagla. Buta sa, pare, minum ka pa yan. Minum ka naman, O Lord, para kaya kayo mag-share na ako, manampa mo, justify mo pa. Hindi po yan ang ibig sabihin nun. Amen. Kasi yung nag-a-adjust si Paul sa under the law, hindi po masama ang law. Walang masama dyan. Yung din pong hindi siya nabubuhay sa under the law, lalong hindi masama dahil hindi na talaga siya under the law. Pero yung masama, mag-a-adjust ka, sige, hipit ka ng sigarilyo, winom ka ng mag-drugs ka para mawin mo sila, masama na po yun. Compromise na po ang tawag doon. Amen? Dapat po maliwanag po ito. Hindi po yun love, no?
Last naman po yun, last of the flesh. Manyaman minumay na po makanyan. Amen ho ba? Naunawaan po natin yun. Amen. So, yun po ang pag-ibig. Ang pag-ibig po, our fulfillment of the law, ang summary po niyan, is love. Ang sabi po sa Romans 13:8-10, that no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Wala tayong dapat pagkakautang sa bawat isa, kundi yung pagkakautang na dapat magmahalan tayo. Ang sabi po diyan, for whoever loves others has fulfilled the law. So loving your neighbor is fulfilling the law. Verse 9, ang sabi po diyan, the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever commandment there may be are summed up in one command, love your neighbor as yourself. Love does no harm to neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. What is the fulfillment of the law? Love. Ang kabuuan po ng salita ng Diyos, masasummarize mo siya sa one word, L-O-V-E, love. But it is not the love na katulad sa mundo. It is the God kind of love na galing lang po mismo sa Diyos. Amen. Amen. Ito po yung pag-ibig na dapat maunawahan po natin. And that's why it's very important to love one another. And sa ano po yan, no? Sa neighbor po natin. Alam niyo ba, mas mataas po yung standard o pag-ibig natin dapat sa kapwa, sa pamilya po natin at kapwa mananampalataya po natin. Saan po yan? Sa John 13:34-35. Ang sabi po ng Panginoon, kausap po niya ang ano po dito, no? Ang kanyang mga disciples. Sabi niya, a new command I give you. Bagong commandment ang binibigay ko sa inyo. Sabi po, sa kanila, bago sa atin po, hindi na bago po ito. Dahil 2,000 years ago pa po ito. Love one another as I have loved you. Magmahalan kayo, sabi po niya sa mga disciples niya, kung paano ko kayo minahal. Paano ba minahal ni Kristo ang kanyang mga disciples? Ganun din daw tayo magmahalan. So, mas mataas po ang standard ngayon. Hindi lang po, love your neighbor as yourself. Kung paanong minahal tayo ni Kristo, ganun din daw tayong magmahalan tayong magpapamilya sa pananampalataya. Hala na kayo mag-amen. Sabi po dyan, kasi ringaliwa niya yan lang mag-amen. Kasi pastor, manutang na naman tangay biyasang mamayad yan. Mamaya po pupunta tayo dyan. May sagot ang Bible dyan. Sabi dyan, by this everyone will know that you are my disciples. So by this, makikita na distinct po ang quality po natin, distinct po ang characteristic po natin kung ganito tayo magmamahalan. Makikilala ng mundo kung kayo nagmamahalan. Kung dito sa church ito, nag-aaway-aaway po tayo, palagay niyo po, mawiwin natin ang mundo. Hindi tayo makikilala na tayo talagang tagasunod ni Kristo. Sabi ko dyan, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So, ganito po tayo nagiging distinct. Ang sabi po sa 1 John 3:16-18, this is how, this is how we know what love is. So, another, another definition po ng love sa Bible na mababasa po natin, ito po. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Para pong napakabigat po niya. No? Kung paano daw po ipinagkaloob, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, dapat ibigay din po natin ang ating buhay sa kapwa po natin. Bubalok po masagit siya. Kung yan lang po ang babasahin mo, para bang kung si Kristo ay namatay sa akin, dapat ba mamatay din ako? No, hindi po yan ang sinasabi. Mamatay din ako sa kapwa ko. Pero kung kinakailangan, okay lang po. Pero alam niyo po, hindi na po uso yung mga dead heroes. Dapat po, living heroes po tayo. Para pakinabang po tayo. Ano mo yung bayani na namatay? Dapat po yung bayani po, nabubuhay po yan. Para patuloy siyang gumawa ng mabuti. Now, ang context po niyan, paano po nating i-lay down ang ating buhay sa kapwa po natin, nasa verse 17. Sabi po sa verse 17, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person?
So ito po yung context. Verse 16, sabi niya, kung paano binigay ni Kristo ang kanyang buhay, ganoon din natin dapat ibigay ang ating buhay sa kapwa natin. Ngayon, ang sabi ni John, ganito ito, kanya. If anyone, kung meron kang blessing, tapos nakita mo yung brother or sister, hindi po siya basta neighbor lang. Kaya po, brother or sister to, kapatid sa pananampalataya o mismong kapamilya mo. Kadugo mo o kapatid sa pananampalataya. Kung nakikita mo yung kapatid sa pananampalataya na nangangailangan, sabi niya, at hindi mo tinulungan, meron ka namang pantulong, sabi nga po, nasa James din po yan, kung sinasabi mo, o sige, pag-pray na lang kita, maging maayos ang buhay mo, pero kung meron kang dapat na itulong, hindi mo binigay, walang saysay ang pananampalataya mo, and faith without works is dead. So dear children, sabi niya, let us not love with what? Words or speech, but with actions and in truth. Huwag lang puro salita. Amen. Amen. Matundo na ko po ata. Alam niyo po kayo, mas malakas pa sa akin. Bukas ako, pag ganyan na pong gabi, normally po, nanghihina na po ako. Pero I thank the Lord, kahit hanggang alas 10 po ako magsalita dito, yakbalon po, ikayo ako misadsad. Makakapagsalita po ako. But, ito pong pinag-uusapan po natin, napaka-importante po nito na maunawaan po natin, ano ba ang pag-ibig? Kung talagang, this is how we lay down our lives, kung talagang mahal mo ang kapamilya mo, ang unang pamilya mo talaga, kadugo mo, at yung pamilya sa pananampalataya, dapat po tinutulungan. Salamat po kayong amen nyo. Amen, ha? Kasi pastor sa nag-amen, kung damdaman na ako nito, manyad na naman sa upan. Huwag po kayong mag-alala, darating po tayo dyan. No, babalansahin po natin. Now, ang Ephesians 4:28, sinali ko po ito para maunawaan natin bakit tayo nagtatrabaho. Anyone who has been stealing, sabi po dyan, must steal no longer, but must work doing something useful with their own hands. Sabi po dyan, that they may have something to what? To share with those in need. One of the purposes bakit tayo nagtatrabaho, hindi lang para po sa sarili po natin. Kung bakit tayo nagtatrabaho ay para maibahagi sa iba. Kasagit mag-amen. Amen. Alam niyo po, lalo na po yung mga naka-abroad, si Brother Jess Cortez, kailan kang years may kay-koy? 20, 30? Almost 30 years. Naitanong ko po nung dinidiscuss po namin ito sa pastoral staff, kasama po kasi siya, dinidiscuss po namin ito, naitanong ko sa kanya kung hindi ba sa pamilya mo, mag-ano po kayo ba? Titiisin niyo yung abroad? Hindi po kaya. Hindi kaya. Kasi nga po, no, nagtatrabaho po ang isang ama, kung minsan, isang nanay or tatay, lalo na sa abroad, tinitiis po yun, hindi sa sarili nila, para sa pamilya. Eksakto po dito. Sabi po dyan, alam niyo po, anyone who has been stealing must steal no longer. Yung mga iba sa atin, mga tambay, mag-apply na kayo bukang Jose Manalo, retambayan itinong sweldo. Yung mga tambay na umaasa ka dahil meron kang kapatid na naka-abroad o meron kang sa mayaman na kapatid umaasa ka lang, ang sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad. No, para kang, sabi diyan, para kang nagnanakaw. Kaya stop stealing. Pwede po yan literal at saka po figurative. Huwag ka nang magnakaw talaga. O kapag ikaw ay umaasa, ninanakaw mo yung blessing na dapat ini-enjoy pa ng pamilyang yon. Kaya huwag na kayo magnakaw. Kung kaya mo magtrabaho ka pa rin. Para, hindi lang para sa sarili mo, para meron kang maipang tulong. Kasi kaning amen, Lord, din damyo po. Dito may amen, Lord, din ang pagpalan mo. Na promotion kayong brother. Dito may amen, Lord, dito ang business na, Lord, mag-multi-million na po. Huwag tayo amen na lang, Lord. No kidding aside, ito po talaga, para po siyang mahirap, pero pag nasa iyo si Kristo, kaya mo po ito. Alam niyo po, kahit mahaba po ako, no? No pong nag-dialysis na po ako, tinatanong ko po kay Lord, dapat ba akong Lord, pwede bang ihinto ko na yung tithes, yung pagbigay sa mission, sa youth, sa 700 Club? May mga sinusuportan po kami ni Mrs. ko. Ang sabi ng Lord, yung tithes, doblihin mo. Yung iba po, maghanap ka pa na maitutulungan mo. Nagdadialysis po ako during the first year, ganyan. May mga estudyante pa po ako tinutulungan, binibigyan pa ako ng baon. Nag-graduate na po sila, wala na po sila.
kung tutuusin po, I have all the reasons na hindi po magbigay. Pero kung talagang anak ka ng Diyos, kahit nandun ka sa malalim mong problema, na problema ng finances, lalo kang magbibigay. Because yun po ang susi para ikaw ay tumanggap ng blessing sa Lord. Remember po yung 2 Corinthians 8, yung Macedonian church, out of extreme poverty, nagbigay sila, pinilit pa nila si Paul, nakiusap pa. Bakit? Kasi alam ng Macedonian church, ang susi para mawala ka sa kahirapan ay yung ikaw ay tumulong, magbigay. Meron ka lang rin mag-amen, Lord, praise the Lord. They born again kami yan, hindi amen, Lord. So, alam niyo po, ang purpose po ng bakit tayo binibless ng Lord is to share your blessing. May naning blessing. Number 3, believers' God kind of love is distinct because true love is loving our enemies. This is how we are distinct from others. Ang Muslim, kapag infidel ka, ang ibig sabihin ng infidel sa kanila, yung hindi naniniwala kay Allah, patayin ang lahat ng infidels. So lahat tayo, kandidato sa pagpatay nila. Hindi iba po yung Diyos nila. Huwag niyong sabihin, pareho lang ang Diyos ninyo at Diyos na. Hindi po, iba ang Diyos na sinasamba po natin. Iba po yung Diyos po ng sa Katoliko, iba po yung Kristo ng Iglesia ni Kristo. Ang Diyos po natin, ang Kristo po natin dito, buhay po siya at muli siya babalik. Hindi siya nakapako, hindi siya nakahiga. Amen. At ang Diyos po natin, hindi po siya tao lang. Diyos po siya na nagkatawang tao, nakalupay sa sabihan ng manalo. Dapat yan, matalo yung kain eh. Si Jose lang ang manalo. Praise the Lord. Hallelujah. Tsaka na kay Jose, mga pakaibigan ko po kayo. Anyway po, no? Napakahirap po nito. True love is loving your enemies. This is very distinct kapag nagagawa po natin to. Iba talaga ang Kristiyano. Iba talaga ang anak ng Diyos. Yung kaaway mo, mahalin mo. Sa mundo, hindi po, gaganti ka. No? Yung, lintik lang ang walang ganti. Ang gayon ako manatin dyan, nanin Buri sa Benito. No? Yung lintik daw po, yun lang ang walang ganti. Anong papataking uran na kanyan? Lilintik? Anyway po, sa Luke 6, 27, 36, last week po, naibigay po natin yung Matthew 5, nasa verse 44 po, 45, ganyan po. Kamukha po nito, pero mas mabigat po ito. Nung ginagawa ko po ito, sabi ko, ayun na lang Matthew 5, Lord, kasi napaka ano nito, sabi ng Lord, akala ko pinipreach mo lahat, sabi ng Lord sa akin. I-preach mo yan. Okay, Lord, kako. O, ready na ba kayo? Fasten your seatbelt. But to you who are listening, nakikinig ba kayo? I say, love your enemies, do good to those who hate you. Gawin mo ng mabuti. Kung birthday ng kaaway mo, regaluan meng cake, pakayo mo me. Alip, orgo joke. Sabi mo dyan, bless the... Where is the love? No. Alam niyo po, sabi ko, Lord, yun na lang Matthew 5. Hindi, tuloy mo, sabi ng Panginoon. Tinuloy ko po. Tuloy po natin, bago ko po bigay po yung interpretasyon ng Holy Spirit. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Kasi po ang mga Israelites po noon, napakahalaga po ng coat. Sinasangla po nila ito. Mahal po siya, balat po siya. At kapag hapon na hindi pa rin makapagtubos, dapat ibalik mo, sabi ng Lord. Kapag umiyak yan dahil sa lamig, yari ka sa akin, sabi ng Panginoon. And then, susunod na verse, sabi niyan, give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Now, ang ibig sabihin po niyan, kung sinaktan ka, ninakawan ka, naagarabyado ka, ang ibig sabihin lang po niyan, huwag kang gaganti. Po tagawin, sige, sampalin mo ako. Eto pa, sige, dagdagan mo. Hindi po yan ang ibig sabihin. Hindi ko rin po sinasabi na gumanti po tayo. Dahil alam niyo po, ang ganti sa Lord. Si Lord po ang gaganti para sa atin. Ang position po natin, ang responsibility po natin is to love our enemies. Amen. Yan mo daw po. No? Ibig sabihin lang po yan, no? Yung balabal mo, kinuha, yung pag-aari mo, kinuha, sinampal ka, bigay mo pa rin yung kabila. Ang ibig sabihin lang po niyan, huwag kang gaganti kahit inagarabyado ka, kapatid. Hindi emuantin dyan, pastor. Talagang halikuantin dyan. Pero ikaw ba, naintindihan mo yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo? Kung si Kristo po, tiniis po niya lahat ng sumpa, dura, masasamang salita at yung sakit sa krus.
At ang sabi po niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Wala po tayong karapatan na gumanti. Bilang mga tunay na Kristiyano, ganito po naiiba ang ugali po natin. Now, sabi niya, do to others as you would have them do to you. Gawin niyo sa iba ang nais mong gawin sa'yo. Active po siya. Kay Buddha, ano po siya? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong mangyari sa'yo. Passive po yung kay Buddha, hindi katulad kay Jesus. Kay Jesus, kung anong gusto mong mangyari sa'yo, gawin ba? Kung gusto mong makaranas ng tunay na pag-ibig, ibigin mong kapwa mo. Kung gusto mong mabless, i-bless mong kapwa mo. Kung gusto mo ng respeto, respetuhin mong kapwa mo. Active po siya, buhay po. Now, tuloy po natin, verse 31. Sabi diyan, if you love those who love you, what credit is that to you? Anong pakinabang yung mahal ka lang nung mahal? That is normal. Kasi sabi diyan, even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Anong pakinabang sa inyo? Kung ginagawa mo lang mabuti yung gumagawa ng mabuti sa iyo. Even sinners do that. Ang sabi po ng Panginoon, verse 34, and if you lend to those from whom you expect repayment, ay nina. What credit is that to you? Kung ikaw ay nagpahiram tapos nag-expect ka daw na magbayad, ano daw pakinabang nun? Hima ka niya naman, pastor. O yan ka magpaparam. Alam niyo po, sabi po ng ilan, meron po, milyonarya po siya, nasa kay Lord na po siya. Sabi niya sa akin, Lord, pastor, kanya, ang dami nang uutang sa akin, hindi nagbabayad, ganyan. Masama ba na hindi ako magpautang? Hindi po ako. Paano sasabihin? Para ako nagsisinungaling para sa pag sinabi kong wala kang pera? Hindi ko po sabihin niyo wala kayong pera. Ang sabihin niyo po, pag merong nang uutang, wala kang budget para sa pang-utang. Totoo naman po yun. Sino sa inyo dito, nung tinanggap niyo yung sahod niyo, yung kita niyo, ay, ihiwalay ko to para pag nag-utang si brother, kamo. Meron ganyan? Wala pong nagbabudget ng ganyan na pang-utang. Kung meron po kayong budget na pang-utang dyan, pagitaas yung kamay niyo para lapitan po na kayo ng... wala pong ganon. Kaya po pag ayaw niyo magpa-utang, sabihin niyo, wala po akong budget para po sa ganyan. Bigyan niyo lang po nung kaya niyo. Huwag na kayong magpa-utang. Para hindi siya magkasala, hindi ka rin magkasala. Amen. Di takla rin mangutang, pwede na yun, pastor, at least, lahat akong bayaran, hanang makanya. Pero dyan, wag ka daw umasa na magbabayad. Sino po yung mga yan? Even sinners, then to sinners expecting to be repaid in full. Tingnan po natin, verse 35, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High. Because He is kind to the ungrateful, ang sabi po dyan, and the wicked. So love your enemies, do good to them, without expecting to get anything back. Kanino tayo hindi mag-expect ng bayad? Sa mga enemy. So retang lamaran kaya kayo, ati kayong utang yan, kung bisa mamayad, sige, pagpatayin nyo niya yung inutangan nyo. Pero impyerno kayo. Anong gusto nyo? Alam niyo po kung tunay kang Kristiyano, kung sinabi mong pautang po, babayaran ko naman sa ganito, magbayad ka, lamaran. Amen. Wala pong lamaran na Kristiyano. Ngayon, kapag mag-pray ka sa Lord na kailanman huwag ka nang mang-utang. Si Lord, umasa ka sa mga blessing ni Lord. Makontento ka sa mga blessing ni Lord. Kapag naging kontento ka, godly contentment is great gain. Hindi ibig sabihin to na hindi ka na mangangarap ng magandang bahay o sasakyan, ng buhay. Hindi po. Kung anong sitwasyon mo ngayon, kung anong meron mo ngayon, magpasalamat ka sa Diyos at maging masiyahan ka dahil mahal ka ng Diyos. Kung nasisiyahan ka sa sitwasyon mo ngayon, bukas ibibigay ng Lord ang promotion mo. Kailangan maging tapat ka ngayon. Ang sabi po ng Bible, kung ikaw ay naging tapat sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malalaking bagay. At kung hindi ka tapat sa maliit na bagay, hindi ka masaya, hindi ka mapopromote kailanman. Ang pang-uutang, hindi po ugali ng anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos, mang-uutang ka. Tignan niyo po yung mga Israelite. Alam niyo po, ang pinakamaraming billionaire sa buong mundo, isa na po yan ang mga Israel. Isa na po dyan si naning Facebook kasi. Zuckerberg. Tuyabayin ka na akong kaya. Hudyo po yan. Isa na po sa, marami pong bilyonaryong Hudyo. Pinagpapala po sila ng Lord. Kung tayo, spiritual Jews po tayo, ang sabi po ng Bible, ng sulat po ni Paul. Lahat na tumanggap kay Jesus, tayo po ay mga anak ni Abraham.
So, kung tayo anak ng Diyos, wala pong anak ng Diyos na nang uutang. Umaasa lahat sa Diyos. Amen. Hindi, baka sabihin nyo, ay pastor, paano yung sasakyan? Alam niyo po yan, mga yan, pribilehi po yan, pati po yung loan sa pag-ibig. Pribilehi po yan, yung loan sa bahay. Iba po yung utang. Cellphone lang, uutangin mo pa. Sapatos lang, uutangin mo pa. Umasa ka sa Lord. Matuto kang, makontento ka sa 5110 mo. Meron pa ba 5110 ngayon? No? Yung mga bata, hindi na po alam nito. No? Makontento ka sa kung anong sapatos mo ngayon. Amen. 740 na po pala. Na kung sabi po dyan, kapag ganyan daw po ugali natin, hindi tayo gumaganti, at minamahal natin ang kaaway po natin, pagpapalain tayo ng Lord. Your reward, ang sabi po dyan, will be great. Rewarder po ang Lord. And then, mapapatunayan mo na talagang ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Okay, last point po tayo. Mabilis na lang po ito. Believers, God kind of love is distinct because true love involves hating evil. Ang sabi po nila, love does not hate. That is not true. Merong pong kinamumunghian ang tunay na pag-ibig. Ano po yon? Evil. Ang masama. Ang tunay na pag-ibig, ang banal na pag-ibig, ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, kinamumunghian po ang masama. Hindi po natutuwa sa masama. Ang pag-ibig po ngayon, ang dami po nilang ito, mabuti na ito, okay na ito. Ang sabi po ng Bible, pag tinatawag mo yung mabuti na masama at mabuti masama, ikaw ay sinumpa. Ang sabi po sa Isaiah 5:20, woe to those who call evil good and good evil, who put who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Ang woe po yan, no, kapighatian sa inyo, sumpain kayo, ganyan po yan, kawawa kayo. Kayo na sinasabi nyo yung mabuti ay masama na, ang mabuti, ang masama ay mabuti na. Ganyan na po ang mundo ngayon. Mabuti na daw po ang abortion. Ang same-sex, mabuti na daw po. Ang palitan ng asawa, mabuti na daw po. Ang pagkasal sa hayop, mabuti na po. Yung sex with animals, mabuti na po. Pero sa Bible, no, that is abominable. Karumal-dumal sa Diyos. Hindi po nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Amen. So, nasaan po yung hate what is evil? Romans 12:9. Love must be sincere. Kung sincere po yan, tapat po ang pag-ibig, you must hate what is evil. Maliwanag po dapat yan, cling to what is good. Saan pa po? Sa 1 Thessalonians 5:21-22. But test them all, hold on to what is good, reject all kind of evil. Itaboy mo lahat ng masama. That is love. That is that God kind of love. Pure love, holy love. 1 Corinthians 13:6, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ang tunay na pag-ibig, hindi siya natutuwa, hindi siya nagdudwell, hindi siya namumuhay, hindi siya nasisiyahan sa paggawa ng masama. Pero siya ay natutuwa, nagagalak sa katotohanan. Amen. That is true love. Now, Psalms 97:10, listen, you lovers of God. Sino po ang nagmamahal sa Diyos? Makinig po kayo, ang sabi po ng Bible, hate evil. If you are a lover of God, you must hate evil. For God can keep you from wrong and protect you from the power of wickedness. God can protect you if you hate evil. But if you love evil, you're doing evil intentionally, deliberately, God cannot protect you. God will not protect you. But if you are truly a lover of God, you will hate what is evil. Amen. So if you truly love God, you will never do evil. Mag-review na po tayo. Believers, God kind of love. True love is found in God alone. True love is loving our neighbor. True love is loving our enemies. And true love involves hating evil. Last verse po, bago tayo mag-take ng Holy Communion. 1 John 4:18-19, there is no fear in love, ang sabi po dyan. But perfect love drives out fear. Ano po yung perfect love? Yung love po ng Diyos, yun lang po ang perfect. Kung nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka matatakot. Ganito po tayo kakaiba. This is how we are distinct from the world. Dahil kahit nagtataasan ng bilihin, nagugulo na ang mundo, no? Parang, alam niyo po, every week, mayroong mga lugar sa buong mundo, kasama ng Pilipinas, na bumabaha po sa isang ulan lang po.
Iba na po ang panahon po ngayon. Pero kahit ganyan ang nangyayari sa mundo ngayon, nagtataasan ang lahat ng bilihin, hindi ka matatakot dahil alam mo, mahal ka ng Diyos. Kung alam mo, mahal ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Tayo pong mga bata noon o mga bata ngayon, no, na alam mo, mahal ka ng magulang mo, alam mo, ang magulang mo, gagawin niya lahat. Alam ko po yun, kasi magulang po ako. Gagawin ko po ang lahat para maibigay ang pinakamabuti sa mga anak ko. Bakit? Mahal ko ang pamilya ko. How much more yung perfect love, perfect father. Kung alam mong mahal ka ng Diyos, huwag kang matakot, kapatid. Ako po ito yung madalas kong buhat pa ho noon. Nung una po akong 2007 na una po ako ng dialysis. Sabi ko, Lord, mahal mo ko. Kahit marami akong kasalanan, alam ko, mahal mo ko. At namatay ka sa krus. Alam ko, dahil mahal mo ko, hindi mo ko pababayaan. And true enough, mag-17 years na po niyan. Hindi kami pinabayaan ng Lord. Ang sabi ko dyan, perfect love drives out fear. Walang takot because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect love. Ibig sabihin, hindi mo kilala talaga ng Diyos. Pag kilala mo ang Diyos na mahal ka niya, kahit sino ka pa, mahal ka ng Lord, importante ka sa Kanya. Namatay nga ang Lord sa krus dahil mahal ka niya. Kung hindi ka importante sa ibang tao, hindi ka nila pinapahalagan, si Lord pinapahalagan ka niya. Mahal ka niya at hindi ka niya pababayaan. We love, sabi niya, because He loved us first. He first loved us. Kung bakit po tayo nakakaibig ng kapwa natin, naiibig natin ng Diyos, dahil una siyang umibig po sa atin. So we are distinct about true love because we receive divine love from God through His Son, Jesus. Amen. Lahat po ng tumanggap kay Lord, magsabing, praise the Lord. Ang ibig sabihin po niyan, you are capable of loving others, loving your enemies, and loving God above all. Amen. Tayo po lahat ay tumayo, tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Sige po, palakpakan natin ang Lord.